magandang umaga po sa ating Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat. At muli po tayo ng tipon-tipon upang ipagdiwang natin ang araw ng pagsamba. Sa pagkakataon to, inaya ko po kayong tumayo at tayo po ay manalangin. Sa pagkakataon to, muli natin ito ng puso't isipan sa gawain ito at nakikita niya kung ano yung nilalaman ng ating mga puso. Tayo po yung namin. Dakilang Ama, maraming po salamat sa araw-araw nito. Indeed, you are the way, the truth, and the life. At you give us direction. Salamat po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng karunungan. Nasabi niyo sa salita sa 1 Easy na malinis na kayo dahil sa aking mga salita at ang mga salita ninyo, Panginoon, ang aming panindigan sa pagkakataon ito. Nagtipon-tipon kami upang ikaw ay pagkuligulayan. Mga salitang itimo sa aming mga puso at lalago sa takdang panahon. Dalangin namin, Panginoon, na katubayan namin, Panginoon, sa lahat ng aming mga decision making, sa isip, sa salita at sa gawa, na kayo po, Panginoon, na may tataasin. Dalangin ko po, Panginoon, ng praise and worship na magpapahayag ng kanilang mga tugtugin. Kayo po, Panginoon, ang manguna, mapupuspos kami sa mga tugtugin ito at gagalaw ka. Ganoon din po, Panginoon, sa magpapahayag ng instrumento si Pastor Nestor. Naniniwala po ako na gagamitin niyo po sila bilang instrumento ng iyong pag-ibig, ng iyong kapahayagan at kinakala namin ito lahat para sa iyo. At lahat ng pagdalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pinagbalang umaga po sa bawat isa. So bago po tayo umawit, pwede po bang palakpakan po muna natin ang ating Panginoon? Bago po tayo umawit, pwede po bang limunin po natin ang ating mga katabi. Extend po natin ang ating mga kamay. Sabihin po natin, ako'y nagagalak dahil ikaw ay kasama ko ngayong umaga. Amen. Hallelujah. So bago po tayo umawit, kailangan niyo po basahin po ang salita ng Diyos mula po sa Awit, chapter 150, verses 1 to 2. Verse 1 po ang sabi po sa salita ng Diyos. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Verse 2, siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat siya ay dakila. Pwede po bang sabihin po natin, dakila ang aking Diyos? Dakila ang aking Diyos. May naniniwala po ba tayo na dakila ang ating Panginoon? Amen. Kaya po ngayong umaga, inaanyayahan po kayo, nasabayan niyo po kami umawit ng mga papuri, ng mga pasasalamat para sa dakilang Diyos natin. Amen po ba? Amen. So mataas ang palambang po para sa ating dakilang Diyos. Palambang po natin ang ating umawit. Sabay-sabay po tayo umawit. Sabay-sabay po natin kasalanan ng ating dakilang sa Diyos. Sama-sama po natin pamilya.
Nais lamang namin, Panginoon, na ikaw ay pagpupilihan. Ikaw ay pasalamat. Lord, hindi ka nagbabago. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ay nakakapila.
Panginoon, sa tuwing may pagtitipon ng mga anak ng Diyos, nakakakat po natin ang Diyos. God habits the friends of His people. Kasama natin ang Panginoon. Ito si Amen. Sige para pa natin ang Diyos. Hallelujah. Taas po natin ang ating lamang kamay at sabihin natin ang panalalig sa kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos. Nagpapaalam. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the world. One more time, today, I receive the blessings in the world. In Jesus' name, Amen. Purihin ng Diyos. So, ang Word of God po na ating pag-aaral ay matatagpuan sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, mga talatang 12 hanggang 22. Sa right display po. At isang gabi, nagpakita sa kanya, isunod po, ang Panginoon at sinabi, narinig ko ang panalangin mo at pinili ko ang templong ito na lugar para pag-alayan ng mga handog. 13. Halimbawa, hindi ko paulanin o kaya na may magpadala ako ng mga batang sa lupa na kakain ng mga tanim o magpadala ako ng sako sa aking mga mamamayan. At kung ang mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringin ko sila mula sa langit, at papatawarin ang kanilang kasalanan, at pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. 15. Papansinin ko sila at nakikinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Dahil ang templong ito ay pinili kong isang lugar kung saan pararangalan ako magpakailanman. Iingatan ko ito at lagi aalagaan. At ikaw, referring to Solomon, kung mamumuhay ka sa aking harapan gaya ng iyong amang si David, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinagagawa ko sa iyo at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinangako ko ito sa iyong amang si David nang sabihin ko sa kanya, hindi ka mawawala ng angkan na maghahari sa Israel. Pero kung tatalikod kayo at hindi tutuparin ang aking mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos, palalayasin ko kayo sa lupain na ibinigay ko sa inyo, at itatakwil ko ang templong ito na pinili kong lugar para sa karangalan ng aking pangalan, at ito'y puputyain at pagtatawanan ng lahat. 21. At kahit maganda at tanyag ang templong ito, gigibain ko ito, mabubulat at magtataka ang lahat ng daraan dito at magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain at sa templong ito? Sasagot ang iba, dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto, at naglingkod sila at sumamba sa ibang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit pinadalhan sila
ng Panginoon ng mga kasamaang ito. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin sandali. Mapagpahal naming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Hinihiling ko po na sa tulong ng Banal na Espiritu, kayo po ang magkalibukas ng lahat kong babanggitin. Kayo po ang magsansala sa aking mga preparasyon o pag-aaral. Manaig po iyong kalooban at naisin mo mapigkas ko sa sandali ito ay mga pagpapala at pag-ibigay sa amin lahat ng bagong pag-asa at sigla pagkat ikaw ay aming kasama. Lord, hinihiling ko po ng bawat isa ay magkaroon ng bukas na puso na itatago ang iyong mga salita sa ganyan din ang pamumuhay nila. Sa kanilang tahanan, sa simbahan, at sa bansa. Nakala ng Ama ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo ang lahat ay magsabi na Amen. Purihin ng Diyos. So, pwede ko tayo po at lingunin naman nyo yung mga katabi at sabihin nyo, ito ang araw ng Panginoon. Magalang tayo lahat. Purihin ng Diyos. Hindi ba napakaganda ang araw natin ngayon sa kabila ng bagyo? Actually, noong Biyernes at kahapon ay ang balita ay madadaanan tayo. Okay na po na, sabi ni Bobby, sa Kalabuso raw ang po, Kalabuso Pratana Barsor, hindi kaintindihan. Pero salamat sa mga panalangin, lang kung nabago ang dinaanan ng bagyo, na-spare, naligtas ang ating lugar. And si Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So alam niyo, habang ako ay naghahanda, siyempre, wala namang agad na topic na nakabigay sa akin, kundi ako ay nag-dibinig at humingi ako ng dinig sa ating Panginoon. Kung ano ba ang mga salita na maaaring angkop sa kasalukuyang nagaganap sa ating bansa sapagkat alam naman natin, hindi naman lingid sa bawat isa maging sa mga bata, kaganapan sa ating pamalaan o sa ating bansa na naroon yung kalamidad, naroon yung mga hindi kaya-ayang naririnig natin, nakakatakot ang katiwalian, nabubunya. Kaya ay hayag na. Kung titignan mo, bakit ito nangyayari? Kapagkat sabi ng salita ng Diyos na ay God causes all things to happen, ikapahintulot ng Diyos ang nangyari ang lahat para sa ikabubuti. So, mahirap sa isang magtuturo, paano mamayaan po yung pagkasalukuyan nangyayari na ito ay nangyayari sa ating bansa, na kung titignan natin ang nasa negative situation, ano kaya ang magiging bunga nito? So, naalala ko yung history ng creation at yung Bible times. At sa aklat ng mga ngaral ay sinabi, ang naganap noon, magaganap ulit ngayon. Paulit-ulit naman ang mga pangyayari. So, ako yung tumakbo sa istorya. At kung bakit nasukunan ko itong salita ng Diyos, ito nga sa 2 Chronicles 7:12 to 22. Pero bago lahat, binasa ko yung chapter 6 hanggang chapter 15. Kasi para makuha natin ang konteksto sa pag-aaral, hindi ka natatampok sa isang salita na at yung kampo babasahin mo yung background. At kung kailangan mo itong 2 Chronicles 7, chapter 7, from 12 to 22, na ito mo ang binigay
ng Banal na Espiritu para sa ating pamumulay-mulayan sa araw nito. Ang unang bahagi ng aklat ng Second Chronica ay tumatalakay sa pagkahari ni Solomon. Kilala ba niyo si Solomon? Sino kanyang ama? Si Haring David. Sino kanyang ina? Sino kanyang ina? Si Bathsheba, na dating asawa ni Uriah, pero hindi siya ang unang anak sa pagkakasala ni David na namatay. So itong pangalawang anak ni David kay Bathsheba. Okay. So, ang unang bahagi ng aklat ng Second Chronica, pag binasa ninyo ay tumatalakay sa paghahari ni Solomon at kabilang dito ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Isa sa pinakamahalagang kasaysayan ng bansang Israel. So kung matatandaan ninyo, tinatawag si Haring David na a man after God's own heart kasi siya po ay natangi sa puso rin ng Diyos sapagkat siya ang nagkaroon ng hangarin na yung kaban ng tipan ay lagyan ng naiwanan sa labanan. Ay sabi niya, kapag ako'y naging hari, walang pumapansin doon sa lipat ako. Kung makikita yung istorya ng kaban ng tipan, nung mayroong magdala nito, na walang makahintulutan ng Diyos, namatay ng hindi po dito. Kaya nga nasa isang ilang lang. Pero sabi ni Haring David, kapag ako na nag-hari, ipagpapagawa kita ng templo. Sabagat sa kanya ang revelasyon, ang kabanitipan, ang presence of God. Naroon po sa ramo ng kabanitipan, naroon po pagkabala sa pagkatalo ng presensya ng Diyos. Yan mo Old Testament time. Ano ba naman ang kabanitipan? Yung Aaron's rod po, naroon. Aaron's rod, yung dalawang tapyas ng bato ng Ten Commandments, at saka yung pot of manna. At yun po ay nagsisimbolo ng presensya ng Diyos. Pero kinausap ng Diyos si Haring David, bagamat sa iyo ibinigay ang kapahayagan na pagtayo ako ng tahanan, ang presensya ng Diyos, na kung saan tatagpuin ko ang aking bayan, pero ang magpapagawa nito ay hindi ikaw, kundi ang anak mo, si Solomon. At ito nga ang istorya nito. Now, dito po sa chapter 2 and 4 ay narito ang paghahanda at pagkatayo ng templo sa Jerusalem. At alam niyo kung saan ang place sa Mount Moriah. Kamaya, illustration dyan. Ang chapter 5 naman ng aklat ng Second Chronica ay pagpapasinaya o dedication ng temple. Pagbaba ng kalwalhatian ng Diyos at ang panalangin ni Solomon. Okay. Ang panalangin actually ni Solomon, mahatagpon po doon sa nagsimula siyang manalangin sa Diyos. Pagkatapos na magawa ang templo, nagawa siya ng entablado na yari sa tanso. Ang taas ay 4.5 feet at ang lapad ay 7 pulgada. At siya ay humarap sa bayan ng Diyos at siya ay pasalamat. Kita ng kanyang mga kababayan niya ang kanyang pagpupuri sa Diyos. At hinihimok niya ang mga kababayan niya na sumamba sa Panginoon at magpasalamat. At ang napakaganda nito, pag pinasa po niyo ang chapter 6 ng Second Chronica, ay naroon po ang detalya ng kanyang pananalangin. Alam mo ba niyo sabi niya? Ang sino man na pupunta daw sa templo, kung nagkasala man at humingi ng tawad, ay mapatawad ng Diyos. At kung sino mang malayo, basta nakatingin doon sa lugar na tinatayuan ng templo, halimbawa malayo man, pag humarap at nanalangin doon sa lugar ng templo ng Diyos, piling-piling pakita mo yung temple na sabi, yung natapos, yan o. Yan o ay 3D, no? Pero actually, nag-iba na po yan ng 586 BC, nag-iba na po yan. Pero sabi ko, research mo nga yung litrato na sa 3D kasi nababalik po yun eh. 3D, galing ang ating pan eh. Iba na ho yan, wala na ho yan, pero yan po ang katayo na. At habang ang taga-malayo, maging dayuhan daw, natitingin dito sa lugar na ito,
na kung saan ay kinakatagpo ng Diyos ang kanyang bayan, maging hindi kababayan o sino man mananalangin na nakatingin dito, ay tutugunin ng Diyos ang kanyang panalangin. At ang sabi niya doon sa verse, sa chapter 6, verse 23, pagkat walang taong hindi nagkakasala. Look at this. Walang taong hindi nagkakasala at kung sila lalapit sa templo ito at hihingi ng tawad, ay mapatawad mo. So habang nananalangin ganyan, si Haring David, ay sa itaas po, sa itaas ng templo, ay bumaba ang apoy at ang handog ay nakonsume. At ang buong templo ay nagkaroon ng cloud of glory. Napalooban mo ng presensya ng Diyos. At ang mga naririyan sa loob na yan, maging sa labas ay nagsinuhod at tumapa ng pagsamba sa Panginoon. At nagtuloy mo sila ng selebrasyon. At pagkatapos ng selebrasyon yun, isipin ninyo, 7 days. Pagkatapos ng pagkakataong iwan ng panalangin ni David, ay nagtuloy ng 7 araw ang selebrasyon. At diyan sa mga tabi ng bakurang yan, ay doon ho dinadala ang dihandog sapagkat hindi kaya ma-accommodate yung mga handog ng mga tao. Alam mo ba na kung ilan ang handog yan? 22,000 na baka at 120 tupa at kambing in 7 days. Napakaraming tapa, no? Kaya mo katindi. And now, pagkatapos ng selebrasyon, siyempre masaya. Nagsiuwian na after 7 days, nag-uwian na. The 8 days, uwian na sila, walang natira sa templo, at dumating ang dilim. At ito po ang verse 12, nagsimula tayo. At isang gabi, wala na hong tao doon, siya na lamang. Nagpakita ng Diyos sa kanya. Sabi yun dito, verse 12, at isang gabi nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, narinig ko ang panalangin mo, yung panalangin mo niya. Nais yung balikan ang panalangin niya ng chapter 6 ko. At pinili ko ang templong ito na lugar para pag-alayan ng mga handog. I have chosen this place to be a sacrifice, to be a house of sacrifice. Pag sinabi mo, not a house of prayer, but a house of sacrifice, kasi sa Old Testament, kinakailangan naghahandog para ang Diyos ay dumalaw. Nagkakaintindihan ko ba? Okay. But remember this. Ito po lugar na ito, noong paman ay pinili na ng Diyos. Ito po ang Mount Moriah. Hindi pakitingin ulit. Pakitingin ulit. Unang pinili ng Diyos ang lugar na ito, doon tawagin ng Diyos si Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham na pumunta ka sa Mount Moriah at ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. Sumunod po si Abraham. And you know the eksena, habang naglalakad sila, iniwanan yung patulong sa panan ng mundo. Tagalakad, may dalang panggato, may dalang ilaw, wala namang handog. At sabi niya, Isaac, Daddy, ano po may hahandog natin? Meron na tayong panggatong, meron na tayong ilawan, ano po yung hahandog natin? So hindi alam ng bata na siya. Ang sabi ng Ama, God will provide. At siya na po ito po yung Mount Moriah. The same place na kung saan natayo ang templo. Mamaya makita natin. So, nung paman pinili na ito ng Diyos, ay place of house of sacrifice. So, nung kaya nung eksena niyan ay
Tinaway siya ng anghel ng Panginoon. At sabi ng anghel, nakita na ng Panginoon ang iyong pagsunod. Huwag mong saktan ang bata. At kunin mo yung naipit na yung tupa na hindi naipit sa isang puno at siyang iyong ihandog. Kaya pinangalanan niyo na Jehovah, the place which called Jehovah Jireh, God will provide. Purihin ng Diyos. So kung makikita mo natin, pakitain din natin na rin yung templo naman ni Solomon. So yan ho yan. The same place po. Niresearch ko po yan, nag-aralan ko. The same place na kung saan nakipagtipan ang Diyos. And it's also the same place of sacrifice in whom sa New Covenant. Yung Golgotha o Calvary, yun pala ay naroon din sa Mount Moriah, the same location, na kung saan God offered Himself as a sacrifice. Yun kong inako, pag-ako ng Diyos in a New Covenant, kung saan yung kasalanan ng tao ay inako ng Diyos at siya ang naging sakripisyo. So nakikita mo natin yung kung paano makipagtipan ng Diyos. Parating may pag-asa. Alam nga kung sabi dito, tutuloy natin, tinignan muna natin yung 13 and 14. Ulitin natin ang 12. At isang gabi nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, narinig ko ang panalangin mo at pinili ko ang templong ito na lugar para pag-alayan ng mga handog. 15. Ito po ay tinatawag na God is making a covenant with Solomon. At ang sabi ganito ho, 15. Papansinin ko, this is my covenant with you. Pangako ko sa iyo. Papansinin ko sila at pakikinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito dahil ang templo ito ay pinili kong isang lugar kung saan pararangalan ako forever, magpakailanman. Iingatan ko ito at laging aalagaan. 17. At ikaw, kung mamumuhay ka, natin covenant, at ikaw, kung mamumuhay ka sa aking harapan, gaya ng iyong amang si David, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinagagawa ko sa iyo at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko ang iyong mga angkan magpakailanman. Pinapangako ko ito sa iyong amang si David, nang sabihin ko sa kanyang, hindi ka mawawala ng angkan na magkahari sa Israel. Now, pero kung tatalikod kayo at hindi tutuparin ang aking mga utos at mga tuntunin na ibibigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos, palalayasin ko kayo sa lupain na ibinigay ko sa inyo at itatapon ko ang templong ito na pinili kong lugar para sa karangalan ng aking pangalan. At ito'y puputyain at pagtatabanan ng lahat ng tao. At kahit maganda at tanda ang templong ito, gigibain ko ito. Babugulat at pagtataka lahat ng daraan dito at magkasabi, bakit ginawa ito ng Diyos sa lupain at sa templong ito? Sasagutan iba dahil itinapod nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Egypto, at naglingkod sila at sumamba sa ibang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit pinadalahan sila ng Panginoon ng mga kasamahan ito. So, siyempre, in the covenant, may response si Haring Solomon. At sumumpa siya. At tutupad siya sa anumang naisin ng Panginoon. Pero you know the story. Pag binasa mo yung sunod-sunod ng nagtalo sila. Sapagat nahilig si Haring Solomon sa kayamanan.
Even now, even the Asians of today, no? They enjoy the pleasure of riches. Yan po ang nangyari kay Solomon. Hindi sinabi na Diyos maghanda ka ng mga armas para pandapan. But he traded his horses, untrained horses, Egypto. Pinagpalit niya para makakuha siya ng magandang kabayo. Kasi sikat po, Egypto, sa mga kabayo. Lalo na sa hihila ng karwahe. At hindi lamang yan, nabighani siya sa laman. Asawa siya na hindi Hudyo o hindi Israelita. Nakipabatok siya sa hindi kalahi. At sapagkat ang kanyang mga pangasawa ay mga hindi kaisa sa pananampalataya, anong nangyari? Ang kanyang mga asawa ay nagtabi na sarili-sarili kubo ng usambahan. At siya may sumamba rin. Nagtalo sila na sa tipan sa Diyos. At alam nyo, nagkasawa siya. Do you know how many wives meron si Solomon? Yan ang kasawang legal ni Solomon. Ha? How many? 700 wives and 300 concubines. Kasi yung kabit, yung hindi kasal siya. Ipin mo. At what happened? Pakita mo din ang templo. Pakita mo din ang templo. 586 years before the coming of the Lord Jesus Christ. Nasira po yan. Totally devastated. Wala akong natira niyan. Wasak na po yan. Yan po tinatawag na the first temple, where the house of Solomon and the temple of the Lord was built in that place, Mount Moriah. The same place, yun ho ang sarili lugar na pinakita natin kanina, kung saan nakipagtipan naman ang Diyos kay Amang Abraham. The same place. Isang lugar yan. Mabasa po yan. Nung panahon ng Babylonia, Nebuchadnezzar. Nung maging hari na ho si Cyrus, si Zerubbabel na ho ang namumuno sa bansang Juda, Israel. At pinayagan ho makonstruct ang second temple. Kaya din ho naraman ang second temple, mas malaki, na pinalaki pa ni Herodes bago dumating. Ito yung kung saan ay si Jesus Christ ay itinapon yung mga handog, kaya yung tsura second temple. Pero yan, yung second temple na protocol doon. Yung pinagawa na ni Zerubbabel. Na doon itinalsik ng ating Panginoon. No? Second temple na ho yun. Yan ang unang temple ay totally wrecked, wala na bakas yan. At yung second temple, sa hanggang sa ngayon, yan na, i-istorya siguro yung Diyos sa pagdating, tanging west wall lamang ang nakatirik na tinuturing pa rin na sagrado hanggang sa ngayon. Kaya kita niyo doon sa pader na yun na naglalagay ng mga prayer request. Wall na lang po. Yung second temple po, na nawasak naman ng mga Romano, no? Ng mga Romanso, ng panahon na doon din ng panahon ng si Jesus Christ ay na-persecute panahon ni Herodes. Sa akin, looking back, yun yung nangyayari sa atin sa ngayon ay masasabi natin na if we will trace down sa salita ng Diyos, ang nangyayari noon, nangyayari din sa ating panahon. You could just imagine, nawala ko itong nawala itong nairi sa mapa. Nawasak ang bansang Israel, nawala ko. And they only regained their identity as a nation of Israel noong 1948. Nagkaroon ho ng muli by the move of God na wala na ho, na-eradicate na ho yan
nabalik po. At yan ho, bahagi tayo ng history ng bansang Israel. Kaya tayo ay hindi maaaring kalimutan ng Diyos. Sapagat minahal natin ang kanila mga kababayan. Noong panahon ni Manuel L. Quezon, I will go to this story. Anyway, for those na hindi pa alam, noong panahon ni Manuel L. Quezon, may dalawang barkong nasabit sa Ilog Pasig na kung saan po noong panahon iyon ay pinapatay mga Israelita ng mga Nazi soldier ni Hitler. At tumakas sila at dapat pa dalawang barko na yun po ay pinabahayan natin, pinakain sila. Pinatira natin sa ating bansa. Noong 1948 po, during the time of Manuel Rojas, ang ating ambasador sa United Nations na si Carlos P. Romulo, ang United Nations po ay mag-desisyon po ang recognized na bansa ay PLO o Palestinian Liberation Organization or ang Israel. Nag-break po ang botohan. Ang United Nation ay nagparehas ang boto. So mag-decide po yung secretary ng United Nation at wala iba kundi si Carlos P. Romulo. At siya ay bumoto noong 1948 favoring the nation of Israel to be a nation. At doon po nabalik ang bansang Israel. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya in the living history of Israel, kasali tayo doon. Kaya yung kapatid natin si Joseph punta doon without the need of acquiring po ay visa. Sapagat ang Pilipino po ay wala ng visa kinakailangan para makapunta ng Israel. Sila ay kumikilala ng unang naroon. We are part of Israel. Now, naunawa na ba ang tipan ng Diyos? Tingnan niyo ho, ang panalangin ni Solomon, kahit magkasala, pwedeng patawarin. At tinugon ng Diyos sa kanyang panalangin. Kaya sinabi ho dito sa 13, ito ho ang pag-asa, make a covenant of restoration. Pwede makabalik. Sabi dito, 13, Verse 13, halimbawa hindi ko pa ulanin o kaya na may magpadala ako ng mga bala sa lupa na kakain ng mga patanim o magdadala ako ng salot sa aking mamamayan. Ito po ang panalangin doon sa chapter 6 na tinutugon ng Diyos. At sinabi ng Diyos, kung ganito man ang gawin ko, ito lang ang kondisyon hihingin ko. Ito lang ang kinukondisyon hihingin ko, kaya hindi sa aking panahon. Repentance. 1 John 1:9. At sa 1 John chapter 2, verse 1 and 2, at many times I've been telling you this. Ay, sabi ng salita ng Diyos, sinusunod ko ito sa inyong mga anak para hindi kayo magkasala. Pero kung magkasala man kayo, may pag-asa pa. Sapagkat meron tayong defense attorney. Meron tayong tagapamagitan Diyos na walang iba kundi ang Panginoon Kristo ay mediator between God and man. Na siyang patuloy na umaako ng pagbabayad sala. What we got to do, first and one, come to God. Surrender yourself. Humble in the sight of the Lord. And He will lift you up. Kaya sabi dito, okay, ito na ang kondisyon kung sakali magkasala kayo, 14. At kung ang mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba. Sa James 14 po ito. Sa New Testament, nasa James 14, repentance. Magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan. Diningin mo sila mula sa langit at papatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ko ulit. Pagpapalain ang kanilang lupain. Ito tinitigang pinigit. Yung ASD version na nakalagay, at pagpapalain ko ulit. Bago sinundan mo ng pagpapalain ulit. Kala ko may mali, pero wala talaga eh.
Ito ko talaga nakasulat ko sa AST. At pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. Pagpapalain, ibibigay na ulit, at maging ang lupain yung pagpapalain. Healing of lands. May pag-asa pa. Sabihin nga natin, may pag-asa pa. May pag-asa pa ang ating bansa. We are not a Christian that we are those who, hindi tayo ang Kristiyano na maaari magpupul ng bato kasi naman sa kanilang nakakasalan. Nalalanta ng kasalanan. Pagkat tayo man, ay may pagkakasalan. Pinili natin sila. Kaya kasama tayo. Collectively, kasalanan din tayo. Ay tayo tutukoy na bayan ng Diyos eh. Private Isaiah, alala ko, versus 400 prophets of Baal. Yung handog nila, hindi nasulog sa 400 prophets of Baal. But si prophet Isaiah, siya lamang walang kasama. If God is with us, nasa atin ang majority. Hindi pinag-uusapan ng verse. Kaya it's a call. This message is a call to each and every one of us to heal our lives. May tungkulin tayo. Huwag na natin. Pagpupul ng bato. Sila daw mag-din. Kasana. Narito ito. Pagiging ng Diyos. Kaya may babala ang Diyos. We can see this kasi dito ito ang katapatan ng Diyos. God is still faithful. Is faithful to His covenant kasi hindi kondisyon siya eh. Sa ating mga panahon. In Galatians 3:3, sabi doon sa Galatians 3, ganito. Anong sabi doon sa Galatians 3:3? Wala ka lang diyan. You foolish Galatians. People of God po ito. Sabi ho ng Panginoon, through San Pablo, you foolish Galatians. You started with the Spirit and finally, you opened the flesh. Diba kung makikita niya kung kaya Galatians 3:3, kaya ko plus bigla. Galatians 3:3. Tayo man po, maaaring maganda tayo nagsimula. Maaaring ang mga pinili natin para mamuno sa ating bansa ay maganda ang simula. Pero tandaan po sila, kulang tayo sa pananakit sa kanila. Hindi natin sila ingatan tayo, people of God, sa pananakit. Are you foolish? Are you so foolish? After beginning with the Spirit, are you now going to be made complete by the flesh? Ano yung sabihin ng diyan ko? Magandang simula. Kasing-kasing mo. Pero nung tagal, sumasama. Kaya po nangyayari sa atin mga politiko eh. I am an old man now. I'm tracing the history. Yung si Makapagal po, ano bumuno ng ating bansa noon, ang ating putang iniwanan niya, $700,000. Ano ngayon na nangyayari sa atin? Disowering, lumanaking national debt natin. Grabe na ho, trillion na pag-uusapan, hindi mo nakakita. Yung nakikita natin dito sa television, billion pa lang yun eh. Kaya, we have to pray. Nagpapayarin tayo. Kasi kung minsan, mga kababayan tayo, kung nabigyan, kung naboboto, basta po tayo. Ang korupsyon ay maaaring nagsimula sa tanang.
dinefine ang obedience, partial obedience, delayed obedience, is also disobedience. Compromise is meeting halfway. Mahilig tayo diyan. Pagiging ng Diyos. Tapat pa rin ng Diyos sa kanyang pangako. Alam niyo, sa ating kapanahonan, dumating ang ating tagapagligtas. Nakita mo nga yung place of Calgota. Niresearch ko rin mo yan. Yung Calgota, Calvary, Moriah, part of Mount Moriah, a place chosen by God as a place of sacrifice. And then we know that the Lord Jesus Christ naparito para tayo iligtas. Long time ago, even before our birth, bukas po, kasama tayo sa pinilinan ng Diyos. Tutugon ka na naman. Yan o. Same place. A place of sacrifice. It's God who made a new covenant. Kaya ako doon sa yung this is the blood of the new covenant. In my blood. Ito ang aking bagong tipan. Panunumbaligin ko na. Papatawarin ko na ang inyong mga kasalanan. Inako ko na ang pagbabayad sana. Magsimula tayo muli. Huwag tayong gagatulan sa Galatian Church na nagsimula ng mainit na spirit na nagtagal, pakalaman na rin. Si Solomon ngayon po, napakainit. Katulad ng kanya, mga si David bilang ng tagal. Sumama na sumama. Hindi na halos nakabang. Kaya si Mama tayo na every family. Parang sa isa. Nagkamali siya. Ito rin ang sabi ng salita ng Diyos sa Revelation 2:4. Letter of yung sa 7 churches po sa Ephesians. Yung mga Revelation 2:4. Revelation 2:4. Na wala na ang first love nyo. Kaya na nangyari ang araw ni Solomon at naway yung araw nito sa atin. But I have this against you. I have abandoned the love you have at first. Ang unang pag-ibig mo, kumupas na. Para bang sa mag-asawa, yung tipa nila sa Panginoon ay nalimutan na. Marriage is covenant. It's not just a good contract. Kaya it takes me to a marriage. Hallelujah. So, kita natin ang social problem ngayon. Sakit, AIDS, calamities, yung nangyayari ng mga plot na yan. Nangigising lang ang Panginoon. He is still faithful kasi ito bahagi ng pagtalo sila natin at pwedeng manumbalik sa Panginoon. Even sa ating panahon. Because we have, meron tayong tagapagligtas. Walang iba. Ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga rin natin may pag-asa ko naman. Yes, buhay ang pag-asa natin because we have Christ. He is alive. At lalapit tayo sa Kanya para mabago ang takbo ng ating susunod, ng ating society, ng ating bansa. Galatians 3:29, if you are with Christ,
You are therefore a descendants of Abraham. At ano man ang pinangakong pagpala kay Abraham, pagpapala din sa lahat ng natin. Kaya mayaman tayo. Darating ang panahon. The Bible declares that you will borrow from none. Our nations will borrow from none. Our nation will lend to other nations, but borrow from none. And so with us, people of God, we will lend to many, borrow from none. Manunumbalik ang kasalanan. Naniniwala ba kayo? Because we have Christ. Hindi mo na nga iisip na magpayaman, pero bibigyan ka pa sa nabay na para makatulong tayo sa iba. Kanya. Alam niyo nung bumagsak ang bansang Korea, nakapangan ko sa kanila, bubugat, lahat nagpulot tayo, inuupahan ng mga sinisli, mga even wedding ring, binibigay nila. Nakabuo sila ng $2 billion. Enough para tumayo muli ang bansang Korea naman. Kaya lalo tayo magbayad ng ating mga buwis. Kasi marami na naririnig na civil disobedience. Hindi na ako magbabayad ng buwis, kaya ano? We have to, if you want to help our country. And we have to pray for them. Para sila magkaroon ng katuklasan nila ang kanilang pagkakataon. Kung nangyayari na yan, hindi niya voluntaryo. Ang hirap naman. Yung sekretary ng yung undersecretary na Alcantara, yung mga iba mga nun, voluntaryo na sila nagkasalita. Pwede yun. Kinukonsensya na. Naroon na. Nakikita nila pagkakamil. Pero nung ginagawa na pali, hindi na nakala ko pero na yun. Kailangan ba ikulong ko sa basement na nag-safety. So, kung hindi mo nakakatuwa eh, pagka nilakayag na, kung ikilos na, may magandang mangyayari. Huwag lang tayong titigil ng pananalangin sa ating mga isa. Sa ating mga nanunungkulan. Darating the days na mag-iisa pa tayo na tayo mag-i-rebelde. Gagawin natin ipanlaban ito. Laban ng panalangin. You know the war in Syria and panahon noon ni Jehoshaphat. Nakapaligiran na ang bansang Israel. Yung nakapaligiran na ng Assyria. Anong history? Sabi, pumilos ang anghel ng Panginoon, 185,000, pag hindi 185, 80,000, 180 or 185,000 namatay ang sundalo ng Assyria. At sila nagpalikan na sa kanilang bansa. At hindi itinuloy ang pagdigma sa bansa Juda. Bansa ng Israel. Kaya alaman natin, ano sabi ng salita nyo? We are not wrestling against flesh and blood. Ang kalaban natin ay espiritu. Espiritu ang kalaban natin. Mga aral na mapupulot natin sa ating pinagdala. Number 1, ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin at tumutugon. Number 2, letter B, ang Diyos ay nagkakaloob ng pag-asa sa mga nagsisisi sa verse 14 pumalit natin yan. Kahit ang bayan ay nagkasala, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa basta pagpakumbaba, manalangin, hanapin ng Diyos, tumalikod sa kasalanan. Ang Diyos ay handang magpatawad at magpagaling. Ngunit siya ay banal at nagpaparusa sa katigasan ng puso natin. It's faithful to His covenant.
Yun yung condition ng covenant. Letter C. Ang Diyos ay nakakaloob ng gantimpala sa mga masunurin. Hindi man tayo perpekto, pero sa pagkakamali natin, sumasa atin ang pusong marunong magpakumbaba, nagsisi at nagsusumako sa paghingi ng habag ng Diyos at namamabalik ang pagkapatawad at madama ang pagsama ng Diyos. If God is with us, who can be against us? Amen. Dahil tayo mananalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa inyong kapahayagan sa mga ito na nagtuturo sa amin kami man ay suriin namin, silasatin namin ang aming mga puso. Huwag namin makita pagkakasala ng iba. Mauna muna sa aming sarili, sa aming tahanan, sa aming iglesia kinabibilangan, at sa bansang aming pinaralan. Lord, nakapag po kayo. Hingin niyo po ang aming samo at dalangin. Manumbalik ang katiwasan niya, kapayapaan, kasaganaan at kagalingan ng aming tahanan, aming bayan, lugar sa kinabibilangan. Pagkakataon ito yung amin po, nagkasalita kami ng pagpapala sa aming bansa. Ikaw po ang tunay namin pag-asa. Kami po ay nagkasama-sama, what we agree together. Humingi kami ng habag. We want to seek your ways. As you promise, Lord, na inamin, ang darangin ng bawat isa ay marinig mo at tutuloyin mo. At natuto na po kami, ang puso namin lumambot. Naging susceptible to receive your word. To obey. In Jesus' name. Amen. God bless you. So, muli, natapos tayo sa harapan ng Panginoon. Ihanda po ninyo. Buksan ninyo. Pakita mo yung ano. Sir Cathy, pakita mo yung Calvary. Let's look at the cross. The same place, Mount Moriah. Jesus Christ, sabi yung salita niya Romans 8, while we are still sinners, He offered Himself to die at the cross and carry the punishment, the penalty for our sins, the penalty for our transgressions. Pinapanumbalik po tayo ng Panginoon. At this point of time, bow down our heads, communicate, commune to God, and ask forgiveness. Isaiah 59 verse 1 and 2 says, hindi malayo ang Diyos na hindi marinig ang iyong panalangin. Hindi rin maikli ang kanyang kamay para abutin ka. Pero ang sala mo ang babakita o kaya hindi marinig at hindi ka mabuti. Sa sandaling ito, Lord, hear we tulad na sa amin, the best sacrifice we can offer is ourselves. Tinisin mo po kami.
likhain mo po ang pusong dalaysay sa buhay namin at makalakad kami ng matuwid at aming panambitan sa iyo, panalangin namin sa iyo at may pagpako. Thank you, Lord. Tukuhan nila namin sa pangalan ng Jesus. Tapos po natin na tinapay, nagsisimulo ng kanyang katawang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sabi mo ng salita ng Diyos, tila niya lahat ang parusa. Maging sa physical mo, dinadanas ang problema. Maging sa anong problema mo sa relasyon. Kasama po yun sa kinabayaran ng Panginoon sa Kristo. Bunga marahil ng ating wrong choices o bunga ng ating pagkakausila. Nagdamdam tayo ng karamdam tayo ng sakit. The Lord declared that by Jesus Christ, we are healed. Nagapin po natin. Receive your healing, your healing, mga kapatid. Doon po sa huling hapon, matapos sa sarili tumanggap ng pagkain, tinapay. Inuha ng Panginoon ang sabo. At sinabi niya, ang salong ito, this is the blood of the new covenant. Yun po ang panahon na naganap doon sa Mount Moriah. Ako yung bay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung yung mga gumawa sa Kanya, tumusok, nagpako ay pinatawad, tayo pa kaya. Kasi ang umako, kaya gagawin lang natin manuban. At tumakal ayon sa kanyang kalooban. Yan ang commandments niya. To love Him and to love your neighbors. Yun ang pag-ibig siya. Siya ay pag-ibig. We are a new creations. Yung kalikasan natin ng pag-ibig makasalanan, wala na yun. Tayo yung banal na in the sight of the Father. So, abnormal na tayo ng mga panagkakamali. Lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Sigurado. Kapag ang Diyos is faithful, tuto pa rin niya ang kanyang comment sa atin. He will bless us. He will heal our lives. Amen. Nagapit po natin ang gawin. Lapakan natin ang gawin. Ayan, na-bless po ba ang lahat? Ayan, kung na-bless po ang lahat, isang malakas na blessing shout nga po. Ayan, amen. So, proceed na po tayo sa ating covenant. Lagay po natin ang ating kamay sa ating dibdib. At sabay-sabay po natin bigkasin ang kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas na lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-sama lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. So, maaari po kayong umupo. Ayan, meron po tayo mga newcomers for today. Tawagin ko po si Isabel Lohares and Fe Esvela. Inaanyayahan ko po kayong tumayo. Ayan, welcome po natin yung mga bago po nating newcomers and yung mga hindi po natawag. Tayo lang po kayo. Ayan, so extend po natin ang ating mga kamay sa ating mga bagong kapatid at ipapipray po natin sila.
sanctuary. May they feel your loving presence, and experience the warmth of your community. Guide them as they embark on this spiritual journey. May their hearts be filled with your grace, their souls be nourished by your word. Bless their families and loved ones. May they find support and encouragement in this place of worship. We pray that they may grow in your faith and come to know you more deeply. So we pray. Amen. Narito po yung umupo. Welcome po sa Leslie. Ayan. Proceed na po tayo sa ating announcements. Community Life Formation, every Tuesday po siya, 5:30 p.m. to 7 p.m. And welcome po yung kayong lahat, every Tuesday. And kung meron po kayong mga kids, welcome po sila sa Sunday School. Every Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. open for ages 3 to 12 years old. Meron din po tayong prayer hour every Friday, 5:30 p.m. to 7 p.m. Ayan. Sunday worship services po natin, morning fellowship at 9 a.m. to 11 a.m. and evening fellowship at 7 p.m. to 8:30 p.m. And if gusto niyo pong mag-open na home prayer meeting, yung guide po natin ay nasa FB group and page lang po. Ayan. Praise and worship team is lead of instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarists, and drummers. So if interested po kayo, i-fill out nyo lang po yung form dun sa registration table. Ayan. So bago po tayo mag-proceed sa ating exhortation to give, meron po tayong kapatid na mag-share ng kanyang testimony ngayong umaga. And may I call on Sister Bell. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Pwede nga po palakpakan natin ng malakas muna ng ating Panginoon. Nakakatawa pa lang dito sa harap. Ang ganda po ng sermon ni Pastor Nestor. Kung balik kami tayo dito. Ako po si Sister Bell, Belinda Notorio, 43-4. Lugo sa mga hindi ko nakakakilala. I was no God. I was 8 years old or 6 years old po. Taga-Telebangka, Concepcion, Tarlac po kami. Ako po ay married sa isang retired na Australian Army na si Robert John Ward. Tatlo po ang aking mga anak. Ang isa po ay nag-aaral ng nursing, ang isa naman ay nag-aaral ng engineering, ang isa naman ay high school po, grade 9. Naalala ko po yan, nung dumating yung disaster sa Telebangka, Concepcion, Tarlac, I was 7 years old nung binahar po kami. Kaya pag may tindol po dito sa Tagaytay, hindi po ako nababahala. Kasi naalala ko po na nagdilim ng buong paligid namin sa Telebangka, Concepcion, Tarlac. Nung pumutok po ang Mount Pinatubo, June 15, 1991. Naagos na po ako noon. Pero sa kabila noon, Lord, salamat sa disaster na yun, doon ko nakilala ang Diyos. Kilala po natin ang ating mga Pampanga, mga Kapampangan, sa mga nagtitinda ng mga rebulto, di po ba? Yung mga Katoliko sa klaro, linunok pa yung susi, no po? Kaya po yun. Pero sa kabila nun, Lord, salamat. Dumating yung disaster na yun ng mga Pinatubo na dinala mo ako dito sa Tagaytay. No po? Ngayon po, kami po ay nagpapatuloy. Sabi nga ni Pastor Nestor, maging mainit tayo. Maging umahalap ka rin tayo. We battle with the spirit. No po? Sa pagkabila po nun, habang lumalakad tayo sa ating magiging paglilingkod kay Lord, no po, yung sign of the cross, when we look the sign of the cross, abutin mo yung kaliwat kanan mo. No po, bawal ang VIP kay Lord. No po, yung VIP ba na lahat tayo ay mayaman. Lahat tayo itinawag ng Diyos bilang isang pagpapala. No po, kabalikat sa paglago ng gawain ng ating Panginoon. Nung napunta po kami dito sa Blessing, was 2017 po yan. Bankruptcy po kami. I was bankruptcy. Na-challenge po ako sa testimony ni Pastor Nestor. No, kung ang utang niya po ay 41 million pesos, kami po ay umabot ng 84 million pesos. No, pagpasok ko po ng Blessing, sabi ko, Lord, dito mo ba ako ilalagay? Sabi ko, I was bankruptcy, Lord. Lord, pwede ba tama na muna yung mga bala?
Kasi Lord, oo, Lord, nagampanan namin. Ang problema po, Lord, wala pong problema. Kasi tinanggal ko din yung mga sigarilyo, tinanggal ko po yung mga alak. Higit sa lahat po, Lord, nagpapautang din ako sa mga ATM. Ang ginawa ko po para hindi sila mabaon sa utang, pinalik ko po lahat ng ATM. Sabi ko, Lord, you know my heart. Sabi ko, napakasarap po kay Lord, nag-first fruit po tayo. Sabi nga, panindigan mo yung pananampalataya mo. Panindigan mo kung sino yung Diyos na tumawag sa iyo. So po, nung naalala ko po nun, isa-isa po, anong hindi tayo ibigay ng Diyos natin. Binigay niya po ako ng isa-isa tayo. Kami po sa kabag at biglang-biglang ng Diyos. Nilahar na kami, nalubog pa ako sa utang, nalubog pa ako sa laag ng 3 araw, lubog na kumatos na ako. Pero sa biyaya at kabag ng Diyos, tughali ng glory mo. Ito po ako, wala po utang kahit piso. At pinalitan ni Lord kung hanggang po namin. Isa pa pong pagsubok sa aming pamilya. Noong po, ito po ako na, papakita ko lang. Ito po ako sa blessing community. May goiter po ako dyan. Yan ang goiter ko. Ano po? Naalala ko naman, sabi ni Pastor Joshua, sabi niya, pumila yung mga may sakit, sabi niya. Pumila po ako. Sabi ko, tapos pinipray po ako ni Pastor Joshua. Sabi nga, hindi ba naman ng goiter mo? Isa po naiya po tayo kapag napupunta tayo, di ba? Parang may embarrassing gano'n. Or gano'n. Tapos po, sabi ko, Lord, sabi ko, it's time na to operate. Kasi natakot naman po ako kasi sabi ko, Lord, may pera naman kami. Ang ginawa po dyan sa TMC, sabi ng doktor, you need 500,000 pesos. Sabi ko, meron ako 500,000 pesos. Lord, sabi ko, may nangangailangan ng tulong. Naalala niyo po nung pandemic, no po, halos po noon bankruptcy. Halos po noon na lahat ng mga hanap buhay ng mga ibang kapatiran natin sa church, ang ginawa ko po, pinahiram ko po yun. Sabi ko, Lord, ikaw naman po ang magbago. Alam niyo po, nung naoperaan po ako dyan sa ospital ko, VIP po kayo. Wala po akong piso na kahit binayaran. Inoperan lang po ako ng doctor. Siguro 1 hour, nagtaka po yung doctors. Kasi sabi ko, Lord, magpapa-opera na po ako. Sabi ni Pastor Joshua, sabihin mo lang yung nilalaman ng puso ko. Magkwento na kayo, Lord. Tapos naalala ko noon, sabi ko, Lord, emergency kindness. Pero ito yung gagawin ko, Lord. Sabi ko, bago po tayo akabag, sabihin mo muna kay Lord. Po. At si Lord po, nung magpapa-opera po ako, pinanaginip niya ako ng 2 hangin. Sabi ko, Lord, gano'n pala yung galak. Gano'n pala yung saya. Yung parang wala kang paglagyan. Parang, Lord, salamat din sa bagong awit na nilagay mo sa akin. Ibaba ang pagkahanap ng pera, itaas ang pagmuri sa Diyos. Di po ba, nawawala na din yung pagiging maligahin po natin, no po? Kaya nung sabi ng doktor, binayilan ko naman po kasi pandemic, tapos may COVID pa po kaming 3. Sabi ko, dyan, sabi ko, pag pawis na pawis yung mga anak ko, naaamoy ko kayo, amoy asim kayo kasi ang tatabahin nyo. Sabi ko, tapos, ang ginawa ko po yun, yung asawa ko nasa Australia, nagpadala po yung asawa ko ng ng buyan. Sabi nga, ang ginawa ko sa kanila, kung ipamatid sa kanin. Ang ginawa ko po, first fruit ko po yan. Hindi ako naglalagay ng pangalan sa aking sabi. First fruit ko po yan sa church na nilagay sa aking Lord. Sabi ko, Lord, kay buto mo. Alam niyo po, sabi ko, Lord, nung po pandemic na yun, nakabili po kami sa sakyan. Nakabili kami ng bahay. Kasi naalala ko po nun, nung pumunta kami dito sa Tagaytay, ang meron lang po ako showcase. Ang meron lang po ako buong dinom sa utang. Kung ako spiritually, pero sa abang biyaya ng Lord, salamat, may blessing community na inabot ako para lumabog po ako spiritually. At salamat sa blessing community, Pastor Nestor, mababang, kaya na tayo. Sabi ng Pastor Nestor, nung balik ang Diyos, ibabalik niya lahat ng nawala.
sa atin. Amen po ba? Pwede nga po palakpakan natin natin ito na. Alam niyo po, isa rin po sa akin, no, huwag kang manghinahayang magbigay sa Diyos. Kayo lang po, iiwanan ko po yung tanong na to. Sino po ba kailangan nag-first fruit sa atin? Sabi nga ni Pastor Nestor, minsan ang ating corruption nagsisimula siya sa bahay. Di po ba? Kasi nanghihinayan ka ng bitawan mo. Sabi ng Lord, bitawan mo. We get to the Lord and we fast it. We get to the Lord. Di po ba paano buhayin? Kapag ginagaling mo bigit, di po ba sa mga hindi po po nila lahat, di po ba nandiyan yung maintenance natin? Nandiyan yung mga kulang tayo sa mga, di po ba? Pero ano ba? Ano po? Kaya po, ito po ako. Ngayon, I stand with the grace of God. Sa kanya ko po binawalik. Para si Sister Vel financially, pero ngayon nagpapa-open na po siya. Para si Sister Vel spiritually, ito po ako ngayon nakaka-encourage sa inyo. So, hindi ko may kaya po ngayon dito sa harapan kung wala po ang gabay na ng Espiritu. To God be the glory po. Ang lahat po niyo ay binabalik po sa matatas na papuri at salamat sa ating Panginoon. God bless you po. Ayan, sobrang nakaka-bless po ang shinare ng ating kapatid si Sister Beth. Ayun nga, sabi natin, sino pa ba yung kahawakan natin? Kanino po ba tayo mag-hold on? Lalo na kapag marami tayong problema sa buhay natin, di ba kay God lang? So, ayun, para po sa ating exhortation to tears, may I call on Sister Ilona. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos, diba? We are all blessed. Nakaka-bless yung ibinahagi ni Sister Bell sa ating lahat. So, purihin ang ating Panginoon. So, tunay nga, ang Panginoon ay hindi bingin sa ating mga panalangin. So, ibabahagi ko po sa inyo ngayon ang John 6:11. Ito po yung kinuha ng Diyos, ang tinapay, at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, yung pinamahagi ito sa mga tao, ganun din ang ginawa niya sa isda at nabusog ang lahat. Di ba po ba, gusto ko po ikwento sa inyo yung short story, yung pangyayari na ito. Actually, ito po ay nangyari noong time na si Jesus Christ ay nasa lawa ng Galilea. Marami pong mga tao na nandun sa time na yun. And then, lumapit sa kanya si Felipe. Sabi niya, papakainin daw lahat ng mga tao. So sabi ni Felipe, paano po yung mapapakain Panginoon Diyos? Eh yung nga pong kawalong buwan pa ng sakay, mga daw po, kawalong buwan ang sahod na hindi magkakasya para magtulungan lahat ang mga papakainin. Pero, ano ang ginawa ng Panginoon Diyos? So, bago tayo tumalon, bibigyan ko kayo ng tip. Ito po ay personal ko lang pong experience. Ano po, bago tayo tumalon sa blessing, pagpapala, ito po yung pangyayari. Sa totoo lang, magsimula muna tayo sa sarili natin mga problema. Alam po natin ngayon kasalukuyan, puno-puno ng problema ang ating bansa. Pero po sa atin, ngayon kasalukuyan, personally, sa totoo lang, paano po ba tayo magbibigay? Tulad na ginawa ng ating Panginoong Diyos, ginawa po muna niya ay nagpasalamat. Itinaas po muna niya sa ating Ama. Ganun din po tayo mga kapatid. Sa totoo lang po, paano nga po ba tayo magpapasalamat, Sister Ilona? Eh, yung ang pambayad sa kuryente, wala pa ako. Eh, yun nga po pang-enrollment sa anak ko, wala po ako. Sa totoo lang po, ang isa pa na sa tip sa pagpapasalamat ay yung gratefulness. Alam niyo mga kapatid, hindi lang po financial ang blessing. Marami pong klase ang biyaya. Sa totoo lang, kung matututunan lang po natin maging appreciative sa paligid po anong meron tayo. Yung pala yung unang tip. Yung bang pag-isip natin sa umaga, salamat Lord. Yung bang pagka nakita mo sa paligid mo, ang mga halaman, ang mga puno, nagsasayawan, salamat Lord. Kapag po pala yun, ang una natin natutunan, sa totoo lang, sapat na. At
labis pa ang ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Matuto po tayong maging appreciative sa lahat ng meron tayo. Hindi lang po financial. Alam niyo, sa totoo lang, bakit pa magaganda at magwapo ang mga taga-blessing? Kasi po, marunong tayong tumingin sa mga biyaya. Marunong tayong appreciative tayo sa mga biyayang natatanggap natin. Kasi minsan, sa totoo lang, for example, inisip natin na wala akong pambayad sa kuryente ngayon, wala akong pambayad sa ano. Di ba laging mainit ang ulo natin? Konting bagay lang, stress na tayo. Pero pag natuto tayong magpasalamat, appreciative kung ano ang meron tayo, hindi lang po financial ang pinag-uusapan dito. Marami pong biyaya ang Panginoon sa atin. At doon po magpumula, mag-flow yung buhay natin. And eventually, pag naramdaman ng ating Panginoon Diyos, na tayo'y very appreciative kung anong meron tayo, ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon. At sobra-sobra at sapat ang pangangailangan natin. Sabi nga po, dito sa kwentong ito, pinapahiwatig po dito, bagamat 5 tinapay lamang at 2 isda lang ang meron, napakain ni Jesus ang libo-libong tao. Tinuturo nito kung ilalapit natin ang kakarampot natin meron sa Diyos, kaya niya itong paramihin at gawing sapat para sa lahat. Kung ngayon ikaw ay nagkukulang sa tingin mo, sa totoo lang mga kapatid, hindi po nagkulang ang ating Panginoon Diyos. Lagi pong sapat. Kailangan lang po natin tumingin. Kailangan lang po natin makita ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. So, sa ngayong oras na to, alam ko lahat tayo ay pinagpala. At hindi lang po kami tumatayo ngayong oras na to. Alam ko lahat na nakaupo dito, one time, tulad po ni Sister Bell, at tulad ko rin po, kayo ay magbabahagi at mag-share kung paano ang Panginoon Diyos ay kumilos sa inyong buhay. At ang pagpapala ay ibabahagi at gagamitin kayo ng Panginoon Diyos sapagkat nilikha po tayo ng Panginoon Diyos. Tandaan niyo po ito. Nilikha po tayo ng Panginoon Diyos upang tayo ay pagkalain at pahalin. So lahat po tayo ay blessed. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon Diyos. So ngayon, kawakan po natin ang ating mga tithes or offerings sa ating Panginoon Diyos. So ngayon, kung wala man ang isa sa inyo ngayong hawak, pero hawakan niyo po ang inyong mga sarili, ang inyong puso, sapagkat yan po ay biyaya kung ano mang meron kayo ngayon. Darating ang mga panahon sa inyong buhay, ay pagkakaloob lahat ng inyong panalangin na may pagkukumbaba. Sabi nga sa salita ng ating Panginoon Diyos, kung ikaw ay hihingi na may pagpapakumbaba, ipagkakaloob sa iyo ito ng iyong Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Diyos. So, mapalad po tayo, hindi na natin kailangan pumunta sa Golgota o sa bundok para tumang-alay ng ating mga ikapo. Ito po ang lugar kung saan tinalaga ng ating Panginoon ang pag-aalay at pagbabalik ng pasasalamat sa Kanya. So, purihin po ang ating Panginoon, hawakan po natin ang ating pagkakaloob sa ating Panginoon. O Panginoon Diyos na buhay, o makapangyarihan Diyos, Lord God, Ikaw ang may likha ng langit at lupa. Lord, naniniwala kami at nananampalataya, Panginoon, hindi ka nagkulang, lagi kang sapat. Salamat, Panginoon, sa mga alay na ito na Ikaw ang unang nagbigay, Panginoon. Palaguin mo, Panginoon, ang mga ito at lahat na nangangailangan pa, Panginoon, ibigay at tulungan mo, Panginoon. Kami ay nananampalataya, aabutin mo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Lord, gamitin mo, Panginoon, ang aming hahanda to, Panginoon, upang lalo pang mapalago at mapalawag, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Lord God, basbasan mo po, Panginoon, ito. Sa iyo po ang kapurihan at karangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon. Ako'y sarap ako
Panginoon, salamat po sa pinatapo mo kami. At naniniwala po kami na may mga katanungan na natugod mo na. At nananalig din po kami, Panginoon, na lahat ng bagay na aming dalahin ay hindi nalilingid sa iyo. At sa pagkakataon ito na nakatagpuan namin, alam po, Panginoon, na ginawa mo na ang solusyon para sa amin. Kaya Lord, salamat at nananalig po kami maranasan namin pa ang iba yung pagkapala, hindi yung pag-ibig namin. Maranasan namin, kaya din ang saganaan ng iyong biyaya, Panginoon sa Kristo, ay lubos namin maranasan pa higit sa dati. At pagkikipagkaibigan, pag-ibisa ng Banal na Espiritu ay manitili sa aming buhay mula ngayon at magpakailanman. Kami po ay kapagpala, kami ay kapagpala na pinanggap na namin sa iyo, sa ngalan ng Ama ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. You are blessed to be a blessing.